I have this question and I'm sure nabasa na natin ito, karamihan, or yung iba pa na hindi pa nabasa. Tatanungin ko uli kayo. Tuloy na tayo ha. Fasten your seatbelt, sabi. Or baguhin ko yung paalala. Mag-ingat sa pagtawid. Para maiba. Mag-ingat sa pagtawid. This is, baga, mabigat na pag-aaral. But God will always enlighten us kung ano yung katuruan para sa atin. Are you aware of the new things in your life when you talk about changes? Some of us would answer yes. Confidently, yes talaga ang sagot dyan. Alam na alam ko yung mga bagong bagay sa buhay ko pagka pinag-uusapan yung bago. Noon ngang, nagpalit ako ng damit feeling ko gwapo na kaagad ako. Di ba? Yung mga ganong klaseng pagbabago. But minsan, yung pagbabago ng buhay natin, there are circumstantial kasi na pagbabago ng buhay natin. Nagbago ka dahil sa anumang klaseng pagkakataon, pagsubok, whatever it is, circumstances. Nagbabago tayo, may mga pagbabago sa buhay natin. Kilos, galaw, pananalita. But it's just a hint para sa atin na hindi lahat ng bagay ay aware tayo sa mga pagbabago na yon. Malalaman natin, maunawaan natin yan as we go along. And we'll be talking about this chapter 4 of Ephesians verses 17 to 32. Mahaba. But simplihan natin, iksian natin. It talks about our practical life. Kasi alam natin, tinuruan natin the previous verses, tinuro sa atin kung paano tayo namumuhay, gaano tayo kayaman sa buhay with Christ. Gaano tayo ka pinagpala, gaano tayo, lahat na yata ng promises, yung mga gift na natanggap natin, we have all of those na natutunan natin. But this part, Paul is trying to tell us na kung paano tayo mamumuhay. Meron nga yung, kung familiar kayo sa yung bagong, yung gold medalist sa atin sa Pilipinas, ng gymnastics. Na yun daw ang ginawa niya sa pagiging gymnastics. Hindi dahil sa kung ano ang ginawa niya sa ere. Hindi doon nababase ang kanyang pagkatanggap ng reward. But yung paglapag niya, yung paglanding niya, kung paano siya. Alam mo, marami sa Facebook ngayon, laging nagkaganon. Ginagaya nila kung paano yun. Paano sila stable sa kanilang paglapag. Ganon din po, kung titingnan natin sa ating buhay Kristiyano. Nung ako po ang tumanggap, nung nabago ang buhay ko, 1997, sumama lang po ako sa crusade. Crusade noon, high school ako noon Tapos yun nga, that was a very memorable experience when I experienced the Lord. So yun talaga yung parang masasabi ni siguro na ang tagal na noon bro. How am I now? Bilang isang mananampalataya, ano na yung lakad ko? Kasi marami sa atin na yung unang pagtanggap natin sa Panginoon, excited tayo, devoto, agad, lahat tayo halos ginagawa natin. Kung pwede lang dito na sa church matulog, no? Karamihan sa atin ganyan. Ganon tayo ka-excited sa ating pagkakilala sa Panginoon. But after that, ano na tayo? Saan na tayo? Ano ang paglakad na natin noon? Nung naka-experience na tayo ng mga bagay na sa tingin natin, hindi ayon sa nakikita natin in the first place. Yung ginagawa natin, nasa isip natin, ang ganda, ang sarap ng buhay. But when you come to the challenges, how are we? Now, Paul is telling us here, our practical life, kung paano tayo namumuhay araw-araw. And this is the main text that I'm going to share to all of us. Dito po ako kumuha lahat ng ating pag-uusapan. You were taught
with regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. And I give the title of our conversation this morning, To Make Over. Natawa kayo? Sabi niyo, bakit babae? Ako, sinaway ako ng aking asawa. Sabi niya, bakit babae yung nilagay mo dyan? Pwede bang palitan mo yan? Kasi bakit lalaki lang ba? Babae lang ba ang kailangan mag-makeover? So I said, hindi, wala pong gender dyan na sa tingin ko eh. Sa akin lang ha. Sa akin lang ha. Tandaan niyo yun. Kasi minsan sa atin, sa sarili natin, pag tayo lang naglalagay ng mga kung ano-anong nilalagay natin sa ating mukha, pinakamaganda na yun para sa atin. But if we let God do that makeover in us, makikita natin na, medyo magaspang yung pag-uugali mo dito, banda. O medyo makapal yung, how do you make, pinapaganda tayo, hinuhubog kasi tayo. O medyo manipis yung magandang pag-uugali. Kailangan mong kapal-kapalan. Yung magandang ugali hindi yung and I come up to this statement and truth. Ang sabi po is, a renewed life is more appealing when Christ is manifesting. Sa bawat tayo kasi, as we go along later sa mga verses natin, makikita natin na tayo ay binago ng Panginoon. At yung pagbabago natin na yan, mas appealing, mas nakakaakit or kapansin-pansin sa sino man na nakapalibot na sa atin kung yung Kristo ang nakikita sa atin. Kung yung Kristo na ihahayag at na ipapakita natin. Kahit simpleng pananalita, everything that we do, if you confess na ikaw ay talagang bago kay Kristo, at nakikita yung pinapahiwatig, sinasabi mo that I am a new creation, I am a Christian, sabi. Tama, madalas nating naririnig yun. O minsan, yung pangayang ginagamit natin sa ating pag-a-apply, no? I'm a Christian. I can be a good employee. Ganyan pang-inganyo natin. Ibig sabihin, pagkakilala natin sa ating sarili, that if we confess that we are son of what? Christian, a new life, renewed life, dapat nakikita yung yung katangian or the idea of being a new creation, a new in Christ. I said, a renewed life is more appealing when Christ is manifesting. So let's dive into our verses. So verse 17. So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as Gentiles do, in the futility of their thinking. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. Balikan ko. Isa-isahin natin. Yung pagkasabi ni Apostle Paul dito is, sa ibang salin, ang sabi niya, in authority with God. And I insist, the word insist, na, dapat ito ang gawin nyo. Ito dapat with authority na, kasi kung halimbawa, malamya yung pagkasabi, pagpapahayag natin, minsan, yun nga, yung kapangyarihan ng salita, nung kung paano mo dineliver yung isang pag-ibig or whatever it is, utos, kung paano mo pinaparating, doon mayroong impact. Kahit simpleng salita, the way you deliver. And here, Paul is very
direct sa kanyang sinasabi na, I insist on it in the Lord that you must no longer live as the Gentiles do. Ano ba ang ibig sabihin? Ano ba ang buhay kasi ng mga hintil? Ano ba ang pamumuhay kasi nila? Na masasabi na, bakit sinabi ni Apostle Paul na wag na kayong mamuhay, you no longer live as the Gentiles do. Ang narinig ko about sa mga documentaries about this pinatutunguhan na hintil, yung mga buhay ng pagano noon, na parang yung in the futility of their thinking, parang wala silang direksyon, walang naggagabay, walang nagkukumpas sa kanilang buhay. Basta, buhay ako. Yung naalala ko, isasama ko yung kasamihan ng mga bagong henerasyon na YOLO. You only live once. Na, go nang go. Walang direksyon, walang tinitignan. Na, meron pala tayong accountability sa lahat ng ginagawa natin. So, ganun yung tinuturo sa atin na pamumuhay ng mga hintil. Mark this. Walang direksyon or aimless. Walang pag-asa. Walang sinusundan na mayroon bang darating na bukas. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of their ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Yun yung pamumuhay ng mga hintil noon. Ang tanong ko, ito bang sinasabi ni Apostle Paul is applicable lang noon or sa atin din sa ngayon? Meron ba dito or baka sa ibang ano lang? Wala hindi natin kasama. Yung bang pagka nagsasabi ka, yung ang ganda-ganda ng pagkasabi mo, ang ganda-ganda ng sinabi mo patungkol sa kabutihan ng Panginoon. Pero hindi nila marinig. Hindi nila nakikita. They were darkened. Sabi nga sa 2 Corinthians 4, chapter 4, verses 4 na yung naghahari ngayon sa mundo natin ng kadiliman, they were darkened their mind para di nila iniintindi, hindi nila binibigyan ng pangunawa yung pagtuturo tungkol sa liwanag. Kaya nagiging bulag sila sa totohanan. So what they are living, sa tingin nila is yun yung tama. Kasi hindi nga nila gustong tingnan yung kaliwanagan because they were darkened. Alam mo, dito, meron pa tayong matagal na nating nakakasama or matagal na nating kilala na pagka kinokorek mo, sabi mo na, kapatid, medyo tagilid, hindi maganda yung ginagawa mo. Mas marunong ka pa sa akin. Alam kong ginagawa ko, mas matanda ako sa iyo. But your intention, kasi ang ano ko is, hindi sa tagal, hindi sa kung ano ang level ng isang tao, kundi doon sa ginagawa natin. Others will notice. Kaya nga, kung talagang kapansin-pansin, yung ikaw na binago, pagka yung nakikita sa'yo ay yung totoong nagbago. They were darkened, separated from the life of God. Walang Panginoon. Basta lang, ang iniisip lang natin, or ng mga pagano pala. O pwede na rin natin isama ang sarili natin. Ang pamumuhay ng mga hintil na tinuturo dito is wala. Bulag ako. Ini-ignore. Tinitigasan nila. Alam mo yung para hindi nila pilit na tanggapin yung katotohanan because nabulag kasi. Minsan, ito pa ang marami sa atin na nakakabulag sa ating sight in the Lord are anything that we have. I think we have already learned about these things na nakakahinder sa atin to come to Jesus. Mga possessions and everything.
Nadaanan na natin yan. They were darkened. Madilim ang pamumuhay. Ayaw nila sa liwanag. Pangatlo, in the verse 19, bakit ayaw? Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of purity, and they are full of greed. Dito, makikita natin na yun pang hindi na nararamdaman yung conviction ng Panginoon sa atin. Or, nga, gaya ng sinabi kanina, nabuhulag eh. Hindi, every time we commit and we make a mistake, meron talagang bumubulong sa atin na conviction. Nagiging insensitive na tayo. So pagkapatuloy at patuloy, gumawa ka ng may konting pagkakamali. At nakasanayan mo na. Hindi mo na namamalayan. Wala na, nawawala na yung conviction. Lost all sensitivity. Sa ibang term kasi, kung itutuloy natin, given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. Nagkakakalyo na. Yung pagkakamali, dinadagdagan ng pagkakamali, hindi na naiisip, nagkakalyo na. Ay, sa ibang salin, callousness ang nahahalin tulad dito, na para bang napakadali na lang gumawa ng kasalanan. Hindi yung physical na nagkakakalyo tayo, kundi yung isip at puso natin na para sa tagal ko nang ginagawa, ngayon pa ba ako masasaktan? Ngayon pa ba ako magbabago? To the point na ito medyo sensitive itong parte na to. Na yung bagong society ngayon ng third sex pa sinasabi natin, na ang dahil sa sobrang lawak ng kaisipan ng tao, isang tao, sinusunod na yung kagustuhan ng laman. Na sabi nga din in the book of Romans, so Romans chapter 1 ba yun? Yung future na mangyayari, babae sa babae na, lalaki sa lalaki, yung ganyan na dahil sa kagustuhan natin sa mga bagay na yon, parang okay lang yun. Isang magandang testimonya. Yung dati kong amo, tinanong ko siya na, I think okay lang siguro na pag-usapan natin sila. Kasi close kami noon eh. Nag-share siya sa akin na, yun nga daw, dahil dati naniniwala sila na merong Jesus, merong Panginoon. But nowadays, ang tinitignan na ng karamihan, mostly karamihan, kung wala kang pera, wala kang kapangyarihan. So ngayon, kung gusto mo na humaba pa mo yung buhay mo, meron kang pera, pwede kang magbayad. By means na ang natututan, nasa isip nila, na kung there is no second life at all, Damaso, sabi niya. Pagka ikaw ay mamatay, mawala dito sa mundo, mag-reincarnate ka, magiging kahoy ka. Yung ganong klaseng kaisipan ba na wala sa kanila yung pag-asa na natutunan natin. At sa parabang gusto nila na sabihin na kung meron kang gustong bagay na gawin, just go on it. Basta kaya mo, mapasaya ka. Gusto mo lang makamit yung gusto mo. Minsan nga yung wala ka ng hiya. Ito yung parte na to eh. Gumagawa tayo ng mga bagay na nakakahiya kung tutuusin. I would cite an example, adultery. Harap-harapan na tayo ngayon. Minsan nga, parang, wala tayong ganyan dito, or ako lang siguro ang may ganyan. Hindi, nahihiya naman ako na makarinig ng mga ganyang usapin.
because of our greed. Gusto nating gawin. Ito yung mga pamumuhay natin na gusto ni Paul na ituro sa atin. Na nagiging nagkakakalyo na tayo. Nawawala na tayo. Hindi na tayo nahihiya na gawin yung mga bagay na malayo sa Panginoon. Basta ang sa atin lang is, gusto ko to eh. Sabi nga, sundin mo ang iyong puso. Deceitful nga yung puso natin eh. That, however, is not the way of life you learn. Twist na tayo, kumambyo na ngayon. Ang pagkasabi ni Apostle Paul, hindi ganon ang pagkaalam nyo sa pamumuhay. When you heard about Christ and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus. Hindi ganon ang natututunan natin. Kaya nga ang una nang sinabi, I insist na huwag kayong mamuhay kagaya ng mga hintil. Ito, iba ang natutunan nyo. Iba ang tinuro sa atin. Sa bawat narito sa atin na nag-aaral ng ating mga aralan, di ba tinuturuan kayo kung paano ang buhay ng isang Kristiyano? Ganyan ang pagkakaalam, hindi lang din sa natutunan natin at nalaman natin in our mind and in our heart, na experience natin. Sino naka-experience na para bang kinakausap ka ng Panginoon? Kung bukas yung puso natin. I believe lahat tayo kinakausap ng Panginoon in many different ways. Nangungusap ang Panginoon sa atin. If we open our hearts and mind, na hindi yun ang natutunan natin sa salita at naririnig natin, but we personally experience the goodness of God. We personally experience the love of God. Kung paano niya tayo inaakay, tinuturuan, kinukumport pagka meron tayong mga dinadaanan. Na ang katotohanan ang kay Kristo, yun yung meron na tayong bagong direksyon. Dati, walang direksyon, madilim ang palibot natin, minsan shameless na, hindi na tayo nahihiya, nagubawa ng mga pagkakamali. Now we are in Christ. We are in Christ. Ito yung ating main text. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self. Natuto tayo. To put off your old self, which is being corrupted by deceitful desire. To be made new in the attitude of your minds. And to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. We are, ano yung sabi natin? We are a renewed life. We are a renewed. Corinthians 5:17. You are a new creation in Christ. Thank you. Binago tayo ng Panginoon. You were once crucified with Jesus, but we were rise again. When we accepted baptism, literal na linubog tayo ay bumangon muli. We are a new creation. Ginawa tayo. Tingnan mo yung to put off your old self. Alisin natin yung mga luma nating kagawian. Luma nating mga practices. Alam mo yung kung titingnan natin in literal way, put off your old self. Ay, ano ako ngayon? Ghost or di ko malaman kung but the Lord. Hindi na tayo binabayaan. Pag sinabi ng Panginoon, alis mo yan, there is always a bigger plans na minsan hindi natin alam. Hindi niya tayo hahayaan na pagka sumunod ka sa akin, hubarin mo yan. There is always a new thing na ipapasok sa atin ng Panginoon. Hindi na tayo basta-basta lang hahayaan na pagka inutusan na tayo na huwag mong gawin yan. Pagka sumunod, there is always a greater promises. To put on the new self. Ito yung bago nating buhay ngayon na natutunan natin with every day of our life. Pagka tayo ba ay nakakarinig ng pagtuturo,
Paano ba natin tinatanggap? Paano ba natin tinatanggap ang isang mensahe? Pagka nakarinig ka ng ganitong pagtuturo sa atin, ang nakikita ba natin, ito, sakto to kay kuya. Bagay na bagay to kay kuya kasi katagal-tagal na niya sa paglilingkod. Ganun at ganun pa rin yung buhay niya. Ganun ba natin tinitingnan ang pagtanggap natin ng salita ng Panginoon? Instead of tingnan natin yung ating katabi, kapatid, ganun tayo pagtanggap ng salita ng Panginoon, di ba? If there has something that I am going to learn from this, tatanggapin ko at tatanggapin ko. I-apply ko sa sarili ko because I am now a new creation. You were created to be like God sa makatotohanan at kabanalan, in righteousness and holiness. Ito yung pangalawang parte ng ating text. Dito ngayon, sabi ko, a renewed life is more appealing when Christ is manifesting. Now in verse 25, therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all member of one body. Falsehood. Sa ibang salin, ang ginamit dyan is lie. Huwag kayong magsinungaling. Sabi niya, huwag na kayong magsinungaling. Dati, dahil galing-galing niyong magmanipula ng mga kwento, ang ginamit dito ni Paul, which is very general term, falsehood. Kasi minsan naipapakita natin yung maling pakilala natin sa sarili natin. Habang, dahil nagbago na ako, ha? Tas, dati, ginagawa natin itong falsehood na to, pagiging sinungaling natin, na gusto ko na pagdating sa linggo, gwapo ako. Gusto ko na, yung bang, we project our life differently sa ating pagkatayo. And speak truthfully to your neighbor. So, hindi lang sa katabi natin. Paano na, halimbawa, kung pinuportrait natin yung sarili natin na bilang bagong tayo, Kristiyano tayo, sinasabi natin, pinapakita natin yung falsehood na yan. Kaya minsan, tayo, sa ating mga pamumuhay, especially sa atin na mga nandito sa abroad, ang pinupost natin sa ating mga Facebook or pinapakilala natin sa ating mga kapatid na ang dami-daming pera, sarap-sarap ng buhay natin. Hindi masama yon, kaya lang hindi ipapakita yung totoong tayo. Binibigyan natin ng reward ang sarili natin, yes. Pero ang nakikita kasi ng ibang tao sa atin, na sarap-sarap ng pagkain ni Kuya na ipopost sa Facebook. But behind the scene, iba pala. Sa sardinas ba? O minsan nga, nagdildil na lang asin. Meron bang behind the scene? Meron pang dalawang mukha ngayon ang pinapakita. Kaya tuloy, pagka hinihingan tayo ng tulong sa Pilipinas, kasi ang pagkakaalam nila sa atin, ang dami-daming pera. Kasi yun yung nakikita sa atin eh. Sarap-sarap palagi ng ang ganda-ganda palagi, laging nasa mall, sarap ng buhay nun. So ang nailagay sa isip nila ngayon, mayaman pala si Kuya nasa abroad. Makahingi nga. Eto ngayon, hindi na pagbigyan. Pinakita mo ngayon yung totoong ikaw na wala naman pala. Puro lang pala Ngayon, gusto mong panindigan na meron ka. Pagbibigyan mo ngayon, saan ka kukuha ng? Mangungutang na ngayon. Di sa akin yun. Yun po yung,
Alam mo yung madugo, mabigat na katuruan itong ating tinatalakay, but hopefully maunawaan natin ito in a way. Kasi sabi niya, we are all member of one body. Tayo dito, kilala na natin ang bawat isa sa atin. Kilala na natin yung may mga magaspang magsalita, medyo manipis ang ugali pagdating. Hindi, minsan, napanood ko sa Facebook, may yung sumakay daw sa kotse. Sabi, oh, may nakalimutan ka ba? Ay, hindi, nag-iinarte yung babae na napanood niyo yun. Balikan muna, hindi mo dala, meron kang nakalimutan. Tapos lumabas yung pasahero, bumalik. Ay, ito na, dala ko na yung maganda kong ugali. Hello, my darling. Natawa ako dun eh. Kasi minsan, kung paano natin ipinapahiwatig yung ating ugali sa anumang klaseng sitwasyon, nakakalimutan lang natin probably. Nakakalimutan lang natin na, oy, Kristiyano na pala ako, hindi pala ako dapat nag-inarte ng ganyan. Hindi na pala ako dapat, pero hindi naman falsehood ang dating. No? Pagdating sa, ito, maganda yan. Paano na lang kung yung mga inaakay pa lang natin ang nakakakita sa atin na meron tayong, ay hindi pala, nagsisinungaling lang pala yan. Iba yung mukha niya dito, pagdating dito, iba. So paano natin sila madadala? In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. Ito, ang karamihan sa atin, pagka ito ang binasa, ay nagpapatungkol sa mag-asawa, ano? Or sa kanino man na may kagalit. Kaya nga sabi ko kanina, hinga ka ng sorry. Kasi ito yun eh. In your anger, do not sin. Hindi talaga maiwasan na tayo ay nagagalit. Ano? Nakikita mo pa lang yung mukha ng katabi mo. Ay, hindi ba yan? Hindi ba yung katabi mo nga? Or marinig mo pa lang yung pangalan ng kapatid mo, nagagalit ka na. Do not sin. Magalit ka lang. Di ba nga si Kristo nagalit din kung pinagtataob niya yung sa ginawang marketplace, yung pasambahan. Nagagalit talaga tayo. Tapos, ito nga yung sinasabi nung karamihan na tao lang ako, nagalit ako. Kaya lang, ang galit kasi natin, bago ko ipagpatuloy, ang galit kasi natin, pagka hinayaan natin sa puso natin, ang ganda nitong verse na to. Do not let the sun go down while you're still angry, and do not give the devil foothold. Kasi nga kung nagalit ka ngayong umaga at para bang nag-iisip ka pa ng mga bagay na bakit pa ako nagalit sa kanya? Ito kasi marami kasi siyang ginagawa na sa akin, naipon-ipon na yung aking galit. So imbis na nailabas mo na yung galit mo, okay ka na, ganito may pakiramdam kasi tayo na, ako personally, meron akong pakiramdam na pagka once na ilabas ko na yung galit ko, naigaw ko or na-stamp ko yung paa ko, na-release ko na yung galit ko. Kami minsan ni Mrs. madalas, pagka naggaganyan na ako, galit na ako. And then maya-maya, aamuin ko na naman siya. Pagka ayaw niya magpaamo, let it cool down again. Ganon ang style ko. Pero tapos, ito, meron din akong napanood sa meron din akong napanood sa Facebook patungkol sa mag-asawa na hindi talaga sila daw natulog 3 araw na. Dahil ayaw magbati, ayaw nilang mag-reconcile. Didn't want to reconcile, didn't sleep at all. Bill, do you have a sleepless night sometime? Yeah. Hindi talaga sila natulog daw dahil naalala nila itong verse na ito. Do not let the sun go down while you're still angry. Hindi po ganun ang ibig sabihin. Once you admit that you make mistake,
nagkasala ka, nagkamali ako, nagalit ako. That's it. Process it. Hindi yung babalik-balikan mo pa yung mga kasalanan ng kaaway ng kupong-kupong pa. Na, ibang pang hinihili-hili or inaalagaan natin yung galit natin sa puso natin. Hanggang sa hindi ka na ngayon makapag-isip ng tama. There are times na pagkagalit ka, hindi ka nakakapag-desisyon ng maayos. It's a sad story na karamihan mga kababayan at kapatid natin na na-depress sila, nagalit sila, or merong sitwasyon na nakapag-trigger sa kanilang isipan. Dahil sa galit na yon, hindi na sila. Kaya nga yung tanong ko are you aware of the new things in your life? When you talk about changes, pagka nagbago kasi yung sitwasyon minsan, nagalit ka. Hindi ka na aware sa mga ginagawa mo dahil ang iniisip mo yung galit mo. Nag-impront desisyon. Gusto ko nang tapusan ang buhay ko. Kaya lang, malayo pala yun. Huwag na. Yung mga ganyang kaisipan, if we nurture, if we aalagaan natin yung galit natin sa puso natin, makakapag-isip tayo ng hindi maayos, hindi maganda. Hindi, minsan, we regret the outcome. Kasi alam mo yun nga, pag binigyan talaga natin ng foothold ang kaaway, pagka nakita niyang galit ka, papaalalahanan ka niyan. Oo. Alala mo yung ginawa niyan sa'yo noon? Hindi ka lang pinagbigyan. Hiniraman mo yan hanggang sa, madadagdagan na naman yung galit mo sa tao. Or sige, matulog ka muna. Diyan ka muna. Ang galing ng kilos ng kaaway pag binigyan natin ng foothold. Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. Stealing. Literal ba ito na nagnanakaw tayo minsan? Alam mo, meron daw ulat sa ngayon na yung mga nagbibiyahe daw, diba, nag-hotel yung mga yan. ang nasa isip nila, yung binayaran nilang hotel, tama lahat yung mga amenities doon, mga kumot, kung ano-ano yun nandun. Inuuwi, minsan tayo nagkape ng Starbucks, kuha ka maraming sugar. Iuwi natin, taste you. Toothpick, iuwi natin. Pinakamaliit na ginagawa natin, but in the eyes of the Lord, hindi pa pala dapat tama yun. Maganda yung intention natin. Alam mo yung kung titingnan natin, balikan natin yung unang gawain ng mga hintil. Pagka tayo ay wala nang direksyon, darken na yung kaisipan natin, hindi na tayo nahihiya mga bagay na nagiging napapalayo talaga tayo sa Panginoon. Simple lang gawin yung mga bagay na pagkakamali. Kasi sanay na ako dyan, nagkakalyo na ako. But in this side, pinakasimpleng bagay na maiisip natin na hindi naman sa akin yan. Must still no longer. Sa atin sa pagtatrabaho natin. Na nakakapansin ba kayo na nagnanakaw tayo? Yeah, tama. Sa oras natin, inuubos natin yung pagdududot. Ay, oras na pala. Kakarakaran na tayo. Paspas na di tayo rin pala ang nahihirapan, Must work doing something useful with their own hands. Ang sabi doon sa documentaries patungkol dito, dati daw, sa noon-noong mga kapanahunan, pagka hindi ka nagtatrabaho, hindi ka kakain. Walang kain.
So you labor for your food. Ngayon, dito, tayo hindi naman siguro, applicable pa rin ito sa atin eh. Kasi ang salita ng Panginoon, napapanahon. Hindi lang ito applicable sa kanila noon. Sa atin din ngayon eh. Buka mong hingi-hingi ka lang. I mean, yung mga biro ni ng nakikita natin sa TV na nahihirapan na ako maging tambay. Gusto ko na namang magtrabaho. Mahirap pala yung maging tambay. One thing, gusto ko lang isingit. Meron daw mga professional beggars na I think ang pinakamayaman na professional beggar is from India or from US. Na ang duty nila, nagtatrabaho sila. At trabaho yun yung nakaupo lang doon, nanghihingi lang. Trabaho doon yun, professional beggar sila. Sa US yata yung pinakamayaman na alas 9 or depende sa crowd ng tao. Naghahanda na sila. Uupo sila doon sa maraming tao. Tapos magugulat tayo. Ang kita nila milyon. 1600 a day. US dollar. Ang laki nun. Paano na yun sa buong, minsan nga 3,200 pa. O, 3,200. Tayo, 400, 300 lang yung sahod natin. Magkano sahod natin dito? Per day. 180, 200? Sila kumikita sila ng 3,200 a day. A day, 8 hours lang yun. Nakaupo lang yun. Gano'n. So, hindi ganon. Magpagamit tayo ng oras natin na kailangan. Do not let unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful to building up according to their needs that may benefit to those who listen. Yun nga. Kung dati, bara-bara ka magsalita, dati na akong ganito, wag na akong pakialaman, ito na ako. Ayan. Harsh talk, unwholesome talk. But only what is helpful for building its according to the needs. Benefit those who listen. Do not grieve the Holy Spirit. Ito na ngayon. Of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Nabibigatan yung Holy Spirit sa puso natin. Alam mo, pagka may ginagawa tayong bagay, tayo rin nahihirapan. Ay, sorry, nagawa ko yun. Sorry Lord, nagsusorry Lord kaagad tayo. Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another. Forgive each other, just as in Christ God forgave you. And this is the statement that I would like to all of us to remember. Gagawin ko na rin itong application mamaya. Be transformed to a life you were informed. A Christ-like life. We are a new creation. We have been renewed. Binago na tayo ng Panginoon. We claim to be a new creation, right? Gawin natin, magbago tayo ng buhay na nalalaman natin. Yung naituro sa atin. Yung naranasan natin na buhay with Christ. Maging ganun tayo. Ikilos natin yung natutunan natin. Gawin nating practice yung mga bagay na alam nating ginagawa natin. And I would like to say this quote. Ito yung kabuuan ng Matthew chapter 13, 1-58 yata. Ito yung soma nito. Sow a thought, and you will reap an act. Sow an act, and you will reap a habit. Sow a habit, and you will reap a character. Sow a character, and you reap a destiny. Pagka ginawa nating habit, naging ganito yung pag-uugali natin, for sure, our destiny is to be with the Lord. Hindi tayo, kasi kung ginagawa nating
iniisip natin yung mga bagay na ginagawa natin at nagiging ugali naging habit na natin araw, ginagawa na natin, then you will know your destiny. And a renewed life is more appealing when Christ is manifesting. And this is the advice for all of us, like what I've said in my statement. Be transformed to a life you were informed, like a Christ-like life every day. Gawin mong araw-araw na kasi kung hindi kasi yung pagbabago kasi natin hindi bigla eh. Hindi tayo nabago overnight. So araw-araw yung paalalahanan yung sarili mo na ipamuhay mo yung buhay na alam mo, kilala mo sa Panginoon. And that's all po. Thank you.